Sa video na ito, matutunghayan mo ang mga sumusunod. Una, talasalitaan, kahulugan ng piling salita na ginamit sa tula. Ikalawa, basahin natin ang tula ni Ildefonso P. Santos na ang pamagat ang Goryon. Ikatlo, alamin natin at unawain ang mensahe ng tula sa mga mambabasa. Dumako na tayo sa unang bahagi. Ano nga ba ang kahulugan ng mga sumusunod na salita? Una, Goryon, saranggola. Ikalawa, pisi, lubid, tali. Ikatlo, sumubsob, dumausdos o tumama ang muka. Ikaapat, marupok, mahina, madaling nasira. Ikalima, umiikit, kumikiling. Sa ating pagpapatuloy, sabayan at unawain mo ang ating babasahin na tula na isinulat ni Ildefonso P. Santos na pinamagatang Ang Goryon. Ang Goryon. Tanggapin mo, anak, itong munting goryon na yari sa patpat at papel de hapon. Magandang laruang pula, puti, asul na may pangalan mong sa gitna naroon. Ang hiling ko lamang bago paliparin, ang goryon mong ito ay pakatimbangin. Ang solot pauloy sukating magaling, nang hindi mag-ikit o kaya'y magkiling. Sa kapag umihip ang hangin ilabas, at sa papawiri bayaang lumipad. Datapwat ang pisi tibayan mo, anak, at baka lagutin ng hanging malakas. Ibigin mat hindi balang araw, ikaw ay mapapabuyong makipagdagitan. Makipaglaban ka, subalit tandaan na ang nagwawagi ang pusong marangal. At kung ang goryon mo'y sakaling madaig, matangay ng iba o kaya'y mapatid, kung sakasakaling di na mapabalik, maawaing kamay nawa ang magkamit. Ang buhay ay goryon, marupok, malikot, dagiti dumagit saan man sumuot, o paliparin mo't ihalik sa Diyos, bago pa tuluyang sa lupay sumubsob. Sa huling bahagi ng ating aralin sa video na ito, alamin natin ang mensahe ng tula sa mga mambabasa. Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang tulang ito ay sumisimbolo sa pagkatao ng mga mamamayan sa ating bansa. Sa unang bahagi ng tula, nabanggit ang kulay ng ating watawat na sumisimbolo sa iba't ibang uri o estado ng mga Pilipino. Sinasaad na balansehin ng mamamayan ang buhay. Dahil katulad ng goryon, kapag hindi maayos ang pagkakalikha, tiyak na malilihis ang lipad o tunguhin. Gayon din ang tao kapag hindi maayos ang mga pasya sa buhay at gabay sa kanila. Nakalahat sa tula na bigyan ng pagkakataon ang mga tao sa kanilang buhay at hayaang lumipad. Marapat na ang pamahalaan ay handa sa posibilidad sakaling hindi mapagbigyan ang lahat. Huwag mawala ng kontrol sa bugso ng mga mamamayan na naghahangad. Ang bansang binubuo ng iba't ibang uri ng mamamayan, asahan na ang hindi pagkatuwa ng bawat isa. Gayunpaman, gawin pa rin ang makakabuti at manaig ang busilak na intensyon para sa bayan at mamamayan. Ang goryon ay maaaring tumutukoy sa mamamayan na nawala ng tiwala at pag-asa sa kanyang bayan. Dalawa ang maaaring kahinatnan: aalis ng bayan kung saan mas makapagsisilbi siya para sa kaunlaran, o di kaya ay mapapabilang sa mga taong nagbibigay ng kaguluhan sa isang bansa na tila goryong sumabit sa kung saan sa halip na lumilipad. Hiling niya na hindi sana at yung makakabuti lamang. Sa kabilang banda,
Sinasaad din dito na ang guriyon ay sumisimbolo sa buhay ng isang tao. Papasukin ang bawat pagkakataon sa kanyang buhay kung sa palagay niya ay makakabuti para sa kanyang sarili. Sinasabi ng may akda ang payo niya sa mamamayan ng bansa na matuto tayong magmahal sa Diyos upang magkaroon tayo ng gabay sa ating buhay na mahalin ang ating bayan, sapagkat ang ikakabuti at ikauunlad nito ay nakasalalay din sa ating lahat na mamamayan. Ito ang nararapat bago patuluyan na ang bansa ay bumagsak dahil sa ating kagagawan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.